Magandang gabi mga ka-DBS! Nakikinig na naman kayo sa paborito niyong programa, ang Dear Binibining Salting. At ngayong gabi ay bibigyan na natin ng payo si Nelly. At napakinggan niyo kahapon ang kanyang sulat at ang problema na kanyang nais masolusyonan. Pero bago ako magbigay ng payo ko sa kanya, ay babasahin muna natin ang ibang mga komento ng ating mga tagapakinig. Unahin natin kay Dan G. Ang sabi niya, Ate Nelly, kapag mahal mo ang isang tao, pipiliin mo ito kahit ano pa ang mangyari. Pero nauunawaan kita kung bakit pakiramdam mo ay nawalan ka ng puwang sa puso ng taong mahal mo. Ang maipapayo ko lang, subukan mo ulit kausapin ang iyong asawa at sabihin ang iyong nararamdaman. Dahil marahil kaya nagkaroon ng maraming problema, ay hindi ninyo pinag-uusapan ang lahat ng ito. Ito naman ang sabi ni Sunflower. Kung ako sa iyo, Nelly, sabihin mo sa asawa mo ang nararamdaman mo. At ipaintindi mo na mayroon na kayong anak na may pangangailangan din at responsibilidad na niya ito. Ang pagbibigay sa magulang ay nararapat din, pero hindi ibig sabihin ay kada buwan lalo na at may pamilya ka na rin. Future ng inyong anak ang dapat niyang isipin. Ang sabi naman ni Rose, alam mo, Nelly, hindi masama ang magmahal. Pero kailangan ay huwag naman natin hintayin na maubos tayo at mapag-iwan. Ang swerte nga sa iyo ng iyong asawa dahil napakamaunawain mo dahil kung ako sa iyo, ay pinagmumura ko na siya. Meron pang tawa at may pa-hashtag. Ang sabi, hashtag bungangerang asawa here. Ang sabi naman ni Gina MC, mga ka-DBS, mahirap ang sitwasyon mo, Nelly, pero kailangan mong magpakatatag. Lalo na at may anak kayo. Mula naman kay OCSN, mas unawain mo pa ang asawa mo. Mahalin mo. Dahil baka ang dami niya lang iniisip sa pagkakataong ito. At yun lamang ang mga mangilan-ngilan sa mga napili natin, na komento at payo ngayong gabi. Sa pagkakataong ito ay ako naman ang magbabahagi ng payo ko sa ating letter sender na si Nelly. Alam mo, Nelly, doon sa kwento mo, para sa akin, hindi naman talaga masamang magmahal. Hindi masama na unawain mo ang taong mahal na mahal mo. Kasi syempre, mahal natin sila at dapat naman talaga ay nag-uunawaan. Pero ang tanong, Nelly, hanggang saan ang pag-uunawang iyan? Kasi syempre, babae ka. At ang babae
ay minamahal, inaalagaan, at hindi dapat sinasaktan. Kaya huwag mong hayaan, Nelly, na maubos ka. Huwag mong hayaan na ang lahat ng problemang ito ay lamunin ka. Pag-usapan niyo ng asawa mo. Pag-usapan ninyo ni Anton. Maging open kayo sa isa't isa. Pwede rin naman na mag-date kayo. Magyayaan kayong pumunta sa isang paborito nyong lugar kung saan kayo nagkakilala. Nang sa gayon ay mas malalim ang pag-uusap ninyo. At sa nabanggit mo, Nelly, na tagal ng panahon ng inyong pagsasama, pakiramdam ko ang inaantay mo na lang na gawin niya ay assurance. Diba? Ang assurance na pakasalan ka niya. Dahil nabanggit mo nga kahapon na hindi pa kayo nagpapakasal sa tagal na ng inyong relasyon. Kaya mainam na pumasok na din ito sa dapat pa ninyong pag-usapan. At higit sa lahat, Nelly, kailangan manalig ka sa ating Panginoon. Humingi ka sa Kanya ng sign. Humingi ka sa Kanya ng guidance. Dahil alam ko na at the end of the day, siya lang ang makakatulong sa iyo. Bueno, Nelly, hangad kong lahat ng mga payong narinig mo ngayong gabi ay maaaring gabay mo at ninyo ni Anton para mas maayos ang inyong pagsasama. At muli, ito ang programang Dear Binibining Marjorie Salting na nagpapaalalang ang sarili mong pananaw sa buhay, ang driver ng iyong tagumpay. Paalam hanggang sa muli.